Palihim na tumakas mula Tehran papuntang Russia ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Ayon sa media ng Kuwait, ang pinakamataas na leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay inilikas ng lihim papuntang Moscow para magpagamot matapos magtamo ng malubhang sugat sa unang araw ng digmaan. Pinapapita nito na hawak na ng mga militante ng Corps ng Tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang kapangyarihan sa Iran at ginagamit lang si Khamenei bilang takip. Isang mataas na opisyal na malapit kay Khamenei ang nagsabi sa Al Jazeera na ang bagong pinuno ay hindi pa kailanman nagpakita sa publiko. Matapos magsimula ang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel, nagtamo siya ng mga sugat na hindi nagamot sa Iran. Dahil dito, kinailangan niyang mospital at magkaroon ng tuloy-tuloy na medical na pag-aalaga na ngayon ay ibinibigay sa kanya sa Moscow. Pero ang pinakasensasyonal sa balitang ito ay hindi ang pagalis ni Khamenei. Ang mas mahalaga ay may isa pang source na nagsabi rin sa parehong Kuwaiti na dyaryo na si Mojtaba Khamenei mismo ay hindi gumawa ng anumang unang pahayag kahit na nakasulat. At sa halip, si Ali Larijani ang gumawa nito na siyang kumamkam ng kapangyarihan sa bansa. Ngayon, sabay-sabay nating alamin ang lahat ng ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. I-like ninyo ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito, at siguraduhin mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Dahil dito, inilikas ang leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei patungong Moscow sa isang lihim na flight para magpagamot ayon sa mataas na opisyal na nakausap ng Al Jazeera. Sabi niya, ang bagong pinuno ng Iran ay hindi pa lumalabas sa publiko at wala pang nakakakita o nakakarinig sa kanya. Pagkatapos magsimula ang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel noong ika-28 ng Pebrero siya ay nasugatan sa unang araw ng labanan. Ayon sa source, personal na nag-alok si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na ipadala si Mojtaba Khamenei sa Moscow para magpagamot sa isang tawag sa telepono kay Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran noong nakaraang linggo. Sabi ng Kremlin, naganap ang tawag noong Marso 10 pansinin, si Putin ay nakausap si Pezeshkian. Tandaan nito, babalikan natin mamaya. Kinagabihan ng Marso, 10 dinala ang pinakamataas na leader ng Iran sa Russia gamit ang eroplanong militar ng Russia. Ayon sa kausap ng pahayagan, matagumpay na inoperahan si Khamenei pagdating niya sa Moscow. Ngayon ay sumasailalim siya sa gamutan sa isang espesyal na klinika sa isa sa mga tirahan ni Vladimir Putin. Ayon sa source, inilikas si Mojtaba sa Moscow hindi lang dahil mahirap magbigay ng pag-aalaga sa gitna ng digmaan, kundi pati sa banta ng Israel na likidahin ang bagong leader ng Iran. Nangangamba ang mga espesyal na ahensya ng Islamikong Republika ng Iran na baka makaroon ng pagtagas ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mojtaba Khamenei mula sa mga doktor na maaring kasali sa kanyang gamutan sa loob ng Iran. Matinding paranoia na ito, pati pinakamalalapit na tao sa rehimen ay hindi na nila pinagkakatiwalaan. Sa Tehran, natatakot sila na kahit ang mga doktor, nurse at mga staff ng ospital ay maaaring magsiwalat sa Israel kung saan eksaktong ginagamot si Mojtaba. At may pakiramdam na hindi basta-basta ang kanilang pangamba tungkol dito. Paalala, iniulat ng Gasan mula sa source sa Tehran na maluba ang sugat ni Mojtaba Khamenei, bagong pinakamataas na leader ng Iran, at siya ay nasa koma. Nawala ng Ayatollah nang hindi bababa sa isang paa. Heto ang sipe. Nawalan siya ng isa o parehong mga paa. Mayroon din siyang pinsala sa atay o tiyan. Mukhang siya ay nasa koma. Ayon sa The Sun, si Khamenei ay nasa intensive care unit sa Sina Hospital. Ibig sabihin, naibunyag pa rin ang impormasyon kung saan siya naroroon. Matatagpuan ang gusali sa makasaysayan distrito ng Tehran at bahagyang kinordon ng ospital at pinalakas ang seguridad nito. Noong Marso 12, paalala ko lang, noong Marso 10 tumawag si Putin kay Pezeshkian at inilipat si Khamenei mula Tehran. Noong Marso 12, di umano'y nagbigay si Khamenei ng kauna-unahang mensahe para sa bansa. Kasabay nito, binasa ng tagapagbalita sa pambansang telebisyon ang talumpati. Nagpahayag ng pakikiramay ang kataas-taasang pinuno ng Iran sa mga pamilya ng nasawi at sinabi na magiganti ang Iran laban sa Estados Unidos at Israel. Ngunit agad lumitaw ang tanong,
Pakinggan ninyo, kung si Mojtaba Khamenei ay nasa maayos na kalagayan, kung ayos ang lahat sa kanya, bakit si Vladimir Putin ay nakipagkasundo tungkol sa paglikas kay Mojtaba Khamenei papuntang Rusya, hindi sa kanya mismo, kundi sa presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. At dito lumitaw ang mga talagang nakakagulat na detalye. Isa pang kausap ng pahayagang Kuwaiti na Al Jarida ang nagsabi na may seryosong pagdududa sa Iran tungkol sa pagiging totoo ng unang pahayag na iniuugnay kay Mojtaba Khamenei. Ayon sa kanya, maaring si Ali Larijani, ang kalihim ng kataas-tasang Konseho ng Pambansang Seguridad, ang sumulat ng teksto dahil halos kapareho ng nilalaman ng pahayag na ito ang ilan sa mga nauna niyang pampublikong pahayag. Sa madaling salita, ito ay koleksyon lang ng mga dating sinabi ni Ali Larijani na pinagsama sa isang pahayag. Ayon sa pahayag, itutuloy ng Iran ang digmaan laban sa Estados Unidos at pananatilihin ang pagharang sa Strait of Hormuz na nagsusuplay ng 20%. Поставок нефти. Kinumpirma ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ang pagkasugat ng bagong lider, ngunit giit nila ay hindi ito nakakabahala. Tatlong source ng New York Times mula sa gobyerno ng Iran ang nagsabing nasugatan ng kanyang mga binte. Ayon kay Pete Hegseth ng Pentagon, nasugatan na tantatago si Mojtaba at wasak ang itsura. Samantala, tinanong ni Pangulong Donald Trump kung buhay pa siya. Pinaalalahanan din ni Trump si Mojtaba Khamenei na sumuko at tinawag siyang hindi katanggap-tanggap sa Estados Unidos. Iginit niyang hindi niya tatanggapin ang kapalit ni Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Trump, dapat daw siyang direktang lumahok sa pagtatalaga ng pinuno ng bansa kundi hindi magtatagal sa posisyon ang itatalaga. Ngunit dito ay babalik pa rin ako kay Ali Larijani na malamang ay siyang umagaw ng kapangyarihan sa bansa. Dahil may sapat na dahilan para maniwala na siya ng pangunahing tao sa Iran. Gustong Estados Unidos na magsagawa ng sariling teroristang atake upang gamitin ito laban sa Iran batay sa mga pangyayari noong Setyembre 11, 2001. Iyan mismo ang sinabi ngayon ng kalihim ng kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Islamikong Republika ng Iran na si Ali Larijani at narito ang kanyang sinabi. Narinig ko na ang natitirang mga miyembro ng grupo ni Epstein ay nagplano ng sabuatan upang magsagawa ng isang insidente na katulad ng Setyembre 11 at ibintang ito sa Iran. Sa prinsipyo, ang Iran ay tutol sa ganitong teroristang balat at hindi nakikipagdigma sa mamamayang Amerikano. Noong Setyembre 11, 2019 na militante ng Al-Qaeda ang nang-hijack sa 4 na eroplano at ibinangga ang 2 sa kambal na tore ng World Trade Center sa Manhattan. Pareho, gaya ng alam nyo, ay nasunog at gumuho. Ang ikatlong eroplano ay bumangga sa Pentagon sa Washington at ang ika-4 ay bumagsak sa bukirin malapit sa Shanksville, Pennsylvania. Sa kabuuan, 2,977 katao ang namatay, hindi pa kasama ang mga militante. Ang Iraq ang naging pinakamalaki sa kasaysayan pagdating sa bilang ng mga biktima at pagkatapos nito ay sinimulan ng Estados Unidos ang digmaan laban sa terorismo kung saan sinalakay nila ang Afghanistan, kung saan nagtatago ang leader ng Al-Qaeda na si Osama bin Laden at pati na rin ang Iraq kung saan napatalsik ang rehime ni Saddam Hussein. At dito, gusto ko lang ipaalala na ang mga Iranian ay sa maraming paraan ay ginaya ang ganitong taktika ng terorismo mula sa Rusya. Madalas mismong mga Ruso ang nagsasabi sa ilalim ng false flag ng banta ng teroristang atake o pag-atake. Karaniwan, alam na alam ito ng mga Ukrainyano. Kung sa Rusya ay may mga opisyal o kilalang tao na nagsasabing di umani naghahanda ang Ukraine ng isang provokasyon, automatiko nitong ibig sabihin na mismong Rusya ang naghahanda nito sa ngayon. Ngunit sinusubukan nilang maagap na alisin ang responsibilidad sa kanilang sarili at ipasa ito sa iba. Kaya't dapat pag-isipan ang mga sinabi nila Larijani. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o scan ng QR code. Ito ang pinakamadaling paraan. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.